Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Live po tayo ngayon para atin pong panawagan dahil hindi po na-report sa Polo. And also happen na busy po o hindi na-contact yung labor say. So tayo muna ay naglapat ng live upang masabihan itong agency sa Pilipinas na ayusin at tingnan kung gaano katotoo itong accusation ng isang kababayan natin na siya raw ay ni-rape ng taga-agency sa Saudi, sa Riyadh. Sa kwento po niya, okay, is pinapunta po sila sa isang room ng isa pong staff, and then kinausap po sila. And suddenly, nilak po yung pinto doon sa may harapan at saka yung pinto po ng room. And then, nagkukwento po dito kay rape victim na kung ano-ano sinasabi sa kanya na ino-operan siya ng pera, mga ganun daw po. Okay. And then, bigla na lang po daw siyang pinaghahalikan, hinahawakan, at hinubanda daw po yung pangbaba niya. Okay. Hindi na daw po siya nakapiglas kasi pinaunahan daw po siya ng takot, nanginig na daw po ang katawan niya, hanggang sa yun nga po, nagamit daw po siya, na-rape daw po siya. Ay, asan din yung rape dito? Asan dito, ate? Ito ba na, ito naka, ayan, naka, ano? Naka-face mask, okay. naka-sombrero ng office. Ate. Okay, ni-rape ka kahapon, anong oras ka ni-rape kahapon? 6:30 p.m. po. 6:30 p.m. Wala kang kasama kundi yung ibang lahi na yon? Wala po. Ang lahi yon? Ang lahi yon? Alam po, the first timer ko lang po kasi nakita. First time na din po na nakita dito. Ilang beses ka ginamit ng tao yon? Ilang beses kang ginamit ng taong yung kahapon? Ilang beses ka daw ginamit? Alam po. Isa lang po. Isa lang. Okay. Ikwento mo sa akin, paano ka ginamit, paano ka na-rape? Ano po, pinahawak po sa akin yung ano niya. Yung kamay ko, pinasok niya po yung katawan niya. Then, siya na po, nakalikan po mo, pati sa ulo ko, inaamoy-amoy niya. Tapos nakaupo po siya, umupo, inaamoy-amoy siya. Then gusto niya na yung ano ko, umakyat ako balikat. Gusto niya pong umakyat ako dito sa kanyang balikat. Sabi ko, hindi po. Okay. Gusto niya po akong sa kanyang balikat. Sabi ko po, ayaw ko po. Ayaw ko yun na ano siya. Then sabi niya, wag daw maingay, wag daw akong maingay. Sinabihan niya po ako ng ganun. Malaki po kasi siyang tao, kaya hatak-hatak niya po ako. Hindi na po kasi ako makaano. Kaya po, nanginginig na din po kasi ako. Tapos, hinila niya yung upuan, inano niya doon, hinarang niya po sa may pintuan. Tapos yun, hindi na po ako makaano kasi hinarang niya na po. Nandoon po siya sa may pintuan. Nangiya talaga. Ibig mo sabihin... nakahiga na din siya po. Okay. Nakahiga na siya po. Inubad niya na po yung pants niya. Tapos, natak niya na ako palapit sa kanya. Tapos, nalikalikan niya ako. Nasubsub po ako sa kanyang katawan. Kaya nakalikalikan niya po ako. Buti nakadubling jacket ako. Kung hindi, naanohan din niya po yung dito ko. So, hindi ka naubaran ng pataas mo? Hindi po niya yung puwet ko. Hindi? Tapos, hindi po niya po yung puwetan ko. Pinahubad niya na po ako. Tapos, hinatak na naman niya ulit ako. Yun po. Walang iya talagang agency. Okay, hindi yung pa sinabi sa agency mo yan?
Hindi mo sinabi sa agency mo? Nanginginig po ako sa takot nun. No choice na po kasi ako. Okay, ate, ang tanong ko sa iyo, hindi mo agad sinabi sa agency mo yan? Sinabi ko din po agad po nang pagka tinawagan po namin na ganun po ang nangyari. Kaya po yung isa pong staff dito, nagtaka din po bakit daw na pumasok din daw yung isang staff dito na hindi niya alam. Okay. Tapos nag-usap na nun. Yung agency mo sa Pilipinas, hindi mo sinabi nangyari? Sinabi na po, marami na pong nagsabi, marami na pong nag-post na gano'n ang nangyari, na hiningi na nga na po ng tulong. Yun po, wala pong action po. Walang action. Anong pangalang agency mo sa Pilipinas? Anong pangalan ng agency mo sa Pilipinas? Steadfast Achievers po. Ano no? Manpower. Ano? Steadfast Achievers Manpower. Nawagan ko sa agency itong worker na to. Yung worker nyo sa Riyadh ay ni-rape po ng staff ng agency nito sa Saudi. Baka naman pwedeng pakital ng tingnan ito at gawa ng aksyon. Nagsabi pala, marami na palang sumbong sa inyo na worker at hindi nyo pa ina-aksyonan ito. Hello, Irene, paki-mention nga ang name, eksaktong name ng agency. Steadfast Achievers Group Manpower Corporation sa Ermita, Manila po. Okay. Pangpanawagan po sa nasabing agency, baka pwede po pakitingnan itong deployed worker nyo na sa Riyadh po, na siya raw ayon sa kanya ay inalay ng isang staff ng agency na counterpart ninyo doon sa Riyadh. Ay, Diyos ko. Nagsumbong na pala ito at saka yung mga kasama niya. Nagsumbong na kayo sa kanila? Nagsumbong, nag-text ang message na kanila? Opo. Wala naman po. Nagsumbong na po kami sa lahat. Wala din po. Okay, tinawagan ko ang Riyadh, ang Polo sa Riyadh, ang labor exchange, hindi pa sumasagot. We will tell them kung ano po ang nangyari sa inyo. Hindi po napapayag na yun na ganyan na pong gagawin sa inyo. Bakit ka nga pala pinupunta para saan yun? Picture na yun? Para mag-medical sana. Para magpa-medical po sana. Bakit kayo nandiyan sa agency? Bakit ka nandiyan sa agency? Ano po ako kasi gusto ko na po kasi umuwi. Kasi may problem. Din po kasi ako sa Pinas. Okay. Ngayon, nung kasama mo, ilan kayo nandiyan sa accommodation nang kayo ay medical? Apat na lang po kami. Arlene Dortano, bakit ka magkatama? Diyos ko. Inaalok mo po ako sa lahat ng inaalok niya sa akin yung mga gamit yun. Bibiliin daw yan sa akin kung gusto ko. Pero hindi naman po niya ako nagamit nun yun, sir. Ano? Sino? Ito Opo, kasama si po ang person ako. Hindi ko alam yung unang umalit po. Dalawang beses ko na pinatawag dun sa kwarto. Ikaw rin, hindi ka na gamitin. Dati, nakita ka sa camera, ha? Inalok niya po ako sa mga bagay na mga gamit, gano'n, sa mga materials na gamit, gano'n po ang inalok sa akin, pero hindi po ako pumayag. Ganun po din yung sinabi sa akin kagabi. Niyakap din po niya ako noon at inaamoy-amoy yung buhok ko, pero hindi nagtagal. Dumating yung isang kasama namin dito na si Baraker. Yun na din po yung tinawag niya at yun din po yung kinausap niya sa loob ng kwarto na yun ng 2 beses. Langya talaga, oo. Dapat mabigyan ng... Ate, hindi ka ba medical ng agency mo?
Ate, hindi ka ba pinamedical ng agency mo? Si Charis, ikaw. Si ano po, si Charis. Yung unirape? Po, dapat kagabi po, gusto ko na po magpa-medical, hindi po nila ako dinala sa ospital. Bakit ayaw ko yan dalhin sa ospital? Opo. Bakit ayaw ka dalhin sa ospital? Ito po dahilan. Ito si Sir kagabi, yung sinabihan ko po yung worker kagabi dito, nadalhin sila siya sa hospital para ipamedical legal. Pero hindi naman daw po sila nagpunta sa ospital, sir. Ano lang daw sila ng SIM card. Hindi lang po sabi niyo po si ano. Hindi ba nyo alam kung ang lahi yung ng rape na yon? Hindi niyo po alam kung ano pong lahi nung nang-rape po sa'yo? Wala po. Maputi po kasi siya na lalaki na malaking tao. Kaya hindi ko po siya masasabing Arabo po dyan. Wala ba kayong babaeng staff dyan? Puti maputi po kasi siya, hindi po namin siya Doktor po daw siya. Doktor siya, sabi. Okay. Ang tanong ko, mayroon pa kayong staff na babae dyan? Wala pong babae yung staff po dito. Wala po. Nakikita namin. Yan ang dapat ngayon na obligahin ng MW o ng DMW na dapat mga staff mismo ng babae ang katrabaho pag with regard to babae ang mga hindi puro maraming beses na po na naka-encounter kami na taga-agency na mga lalaki ang rape sa mga deployed workers nila. Diyos ko.